Next examples tayo under variable separable. Example number 3 and number 4. So ito yung example number 3. So we have xy dx plus x minus 2 dy equals 0. So ito, mag-introduce tayo ng divisor. So sa first term, ang kailangan nating makancel dyan, yung y. Kaya lagay tayo ng y sa divisor. Dito naman sa term ng dy, x minus 2 ang ilagay natin. Okay, then next solution tayo. Sa term ng dx, ang matitira dyan, makakancel yung y. So, ang matitira x over x minus 2. Plus, sa dy, ang matitira y. Yung equal to 0, 0 pa din. Okay, kung maalala nyo ang integral calculus nyo, walang direct integral yung x over x minus 2. So, ang ginagawa dyan, nag-i-introduce kayo ng value na mag-introduce kayo ng component. Okay, wherein hindi mababago yung original value. So, di ba, x sa numerator, sa denominator, x minus 2. So, ang diskarte dyan, kung x minus 2, dapat may x minus 2 ka din sa taas. Pero para maging balance, yung minus 2, lagyan mo ng plus 2. So, 0 pa rin yung in-add natin sa x. Kaya balance pa rin from the original given or original function. So, yung dy over y dyan pa rin and equal to 0. So, mangyayari dito sa dx term, pwede mo na siyang i-separate yung x minus 2 over x minus 2, then 2 over x minus 2. So, pwede yan sa mathematics, di ba? Then, meron ka pa ring dy over y equals 0. So, yan. Kukontinue natin dito sa next or sa right side. Yan. Pwede na ma-integrate yan. By the way, ito pala ay x minus 2 over x minus 2 equal to 1. So, meron tayo ngayong integral of 1 plus 2 over x minus 2 dx. So, yan yung sa dx term. Then, integral of dy over y equals integral of 0. So, ano ang integral ng x? Ang integral ng 1 with respect to dx. Yan ay x. Plus, integral ng 2 over x minus 2. So, nandyan ang 2. Ang i-integrate mo lang yung 1 over x minus 2. Which is ln of x minus 2. Plus, dy over y, ln of y. So, marami kang ln sa mga answer natin or sa mga function na na-integrate mo, ln of c na rin yan. So, kung i-observe nyo, yung x na lang ang walang ln, pwede kang mag-introduce ng ln. Pero lalagyan mo ng e, then yung x mapupunta dito. Kasi when you cancel ln e, babalik yan sa x. Plus, another law of logarithm, dapat ln lang lagi. Yung nasa unahan, pwede mong i-apply law of logarithm. So, ang law of logarithm, magiging effect niyan, yung 2 magiging exponent dito. Yan, mapupunta dito yan. Kung ano man yung function sa ln, yung coefficient niya, mapupunta ron as exponent. Plus, ln y equals ln c. So, lahat na may ln, isang ln na lang, then lahat ng function, pagtatabihin natin, ayan, di ba? Ito yung mga function sa loob ng ln. Multiply lang yan kasi puro plus. Pero once na may minus yan, divide naman yung effect. So, cancel ng ln. Pwede nyong i-rearrange yan na ganito, exy, then x minus 2, quantity squared equals c. So, ito ang general solution. Lagay ko na lang GS. General solution for this example. Okay, so example 4. Ano ang i-introduce nating divisor? So, we have y and x minus 1.
So, anong magiging integral ng dx term? Magkakaroon ka ng x squared dx over x minus 1. Diba? Kasi sa dx term, makakancel lang yung y. Plus dy over y pa rin. Equals 0. So, again, ito namang itsura ng x squared over x minus 1. Wala tayong direct integral. So, pwede tayo dyang gumamit ng let u. Ang let u natin dyan yung denominator. Pag kinuha mo yung derivative, du equals dx, di ba? Then, ang isa pang gagawin nyo dyan, itong nilet u nyo, isosolve nyo yung equation para naman sa x. So, ibig sabihin, magiging, pag na-manipulate nyo to, yung x, equal lang sa u plus 1. Parang nilipat mo lang yung minus 1 sa tabi ng u. Then, dito na magsimula yung substitution ng u. From the original problem, so magiging ano yan, yung x squared. Isa-isayin natin na yung x squared dx over x minus 1. So, yung x squared, squared pa rin yan, pero ang papalitan nyo, yung x, therefore u plus 1, yung nasa loob ng squared. Diba? Yung dx, ayan o, kita naman dito, yung dx, equivalent sa du over u. So, yon. Then, yung focus muna tayo dyan, alisin ko muna ang du. So, yung u squared, yung u plus 1 squared, magiging u squared plus 2u plus 1. Meron pa ring over u. Then, u squared over u is u plus 2u over u is 2 plus 1 over u. So, yun na yung magiging kapalit nung first integral natin. I-rewrite ko dito ha. So, meron tayong first integral. Ito na yung laman niya. U plus 2 plus 1 over u du. Plus integral of dy over y equals integral of 0. So, integrate na natin yung u. Integral ng u squared over 2. Plus, integral ng 2, 2u. Then, itong 1 over u, parang du over u yan. Kaya, ln of u ang answer natin dyan. Plus, dy over y, ln of y. Okay? Equals, integral of 0. So, hindi naman ganun karaming ln, pwede naman yan na c pa din. Pero just in case, may mga tinitingnan tayong final answer, tapos kailangan maging equivalent doon sa answer na yon, sa reference answer. So, try nyo yung ibang solution like mag-ln kayo sa c. So, for the meantime, yan muna. Okay? May denominator 2, multiply ko lahat yan sa 2. Therefore, we have u squared plus 4u plus 2 ln u plus ln, meron pang 2 yung ln y equals 2 times c, c pa din. Ngayon, ibabalik nyo na yung equivalent ng u. Pero ito, pwede ba pala to? U squared plus 4u plus ln u squared plus ln y squared. So, pwede yan. Okay, pwede pa yung gamitan ng simplification dahil may dalawa kang ln, isang ln na lang, so magiging u squared y squared equals c. So, pag pwede nang ibalik yung original value ng u, ito yon, lagay na natin. So, meron kang x minus 1 squared plus 4 times x minus 1 plus ln x minus 1 squared y squared. So, ayan na yun. Equal to c. Okay? So, ayan ang general solution for this example. Now, kung gagawin nating LNC yung right side, ito yung mangyari dyan. Ito yung kunin ko.
Yan, dito muna. Dito tayo mag-operate ng other possible answer. Okay, kopyahin ko lang. So, meron tayong u squared plus 4u plus ln of u squared y squared equals, imbis na c, di ba c yan, gagawin nating ln c. So ngayon, paano ka mag-i-introduce ng ln dito sa dalawa? So magiging ano yan, ln e y squared plus ln e 4u. So ganyan ang mangyayari dyan kapag naglagay tayo ng ln para ma-simplify na yung ln. So therefore, puro plus yan. Kaya yung isang ln sa left side ng equation natin, ito na yung itsura. E raised to y squared, parehas naman silang e. Kaya ilagay natin yan na ganito. Plus 4u. Then, u squared and y squared equals ln c. So cancel na ang ln. Therefore, meron na tayong e raised to y squared plus 4. Ano ba yung u? Ilagay na natin yung u. X minus 1. Okay? X minus 1. Yan yung exponent na ng e. Then, tatabihan natin ng u squared. Ito yung x minus 1 squared and then y squared equals c. So, ito na yung other solution for number 4. So, lagay natin dito other solution or simplification. Okay, so yan yung example